The Lord be with you. And with your spirits. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. The Last Judgment. When the Son of Man comes in his glory with all his angels, he will sit on the throne of his glory. All the nations will be brought before him, and as a shepherd separates the sheep from the goats, so will he do with them, placing the sheep on his right hand and the goats on his left. The king will say to those on his right, "Come, blessed of my Father, take possession of the kingdom prepared for you from the beginning of the world. For I was hungry, and you feed me. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you welcomed me into your home. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to see me." Then the righteous will ask him, "Lord, when did we see you hungry and give you food, thirsty and give you something to drink, or a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to see you?" The king will answer, "Truly I say to you, just as you did for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did it to me." Then he will say to those on his left, "Go, cursed people, out of my sight into the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you did not give me anything to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not welcome me into your house. I was naked, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not visit me." They too will ask, "Lord, when did we see you hungry, thirsty, naked, or a stranger, sick or in prison, and did not help you?" The king will answer them, "Truly I say to you, just as you did not do it for one of the least of this, you did not do it for me." And this will go into eternal punishment, but the just to eternal life. Brothers and sisters, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please open your Radiance book on page 15. Prayer before the teacher's talk, all together. When one practices contemplation, the human nature needs to experience interiority, but the ego craves to have something, aspires to know something, longs to acquire something, until this triple desire for something dissipate. It will be very arduous for the person to reach interior freedom. This cannot be done in a day, nor in just a short practice for some time. This path of contemplation is entered into with intense effort and arrived at with discipline until it reaches a stage where it becomes a habit, a part of our daily life. We need great dedication to reach this stage,
has constancy, so that the day will come when it will be easy and delightful. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sister. Are you happy? Yes! Yes. So nararamdaman yung happiness and joy and gladness, no? Lahat-lahat na. Unang-una, because the gospel is about the coming of Jesus. And pangalawa, dahil we are celebrating the 26th anniversary of Roca, Maine. At napakarami po natin ngayon, no? I remember, before the pandemic, we used to sit like this, no? Kahit walang anniversary or celebration, napupuno yung hanggang dito sa gitna. And now, parang nagbalik. And I'm really happy to see you. No? Marami yung nandito na medyo matagal nang hindi nakakasit, and because also of the pandemic. And we also have our Pampanga group and Tayuman group, no? So, thank you so much. So, we thank our God for all the blessings, especially for the association, no? 26 years is 26 years. Talagang for the past magti 3 decades na ang Roca, Maine, no? Ano kaya ang celebration natin during the 3 decades, no? 3 decades of existence. So the gospel, as I have said po, is about the coming of Jesus, no? It's the eschatological, no, aspects. And parang habang binabasa ko yung gospel, yung image na bumababa si Jesus sa langit, no? There's a video na sa YouTube yung about the coming of Jesus, na para siyang nadadamitan ng isang hari nakasakay sa napakagandang puting kabayo with the angels. And nung bumaba siya dito, talagang literally, no, pinaghiwalay yung good at saka yung sheep. So yung good at saka yung bad, yung gumawa ng mabuti at hindi gumawa ng mabuti. At kahit doon sa video na yun, kahit yung mga sementeryo, yung mga tao na doon sa sementeryo ay bumabangon, no? At nagkakaroon ng bagong anyo. Yung mga gumawa ng mabuti ay talagang diretso, parang may humihigop, diretso doon sa ano. Of course, yun ay parang ano lang naman, pinakita lang. Diretso na tumataas. Yung mga hindi ay nasusunog. So, parang ganon yung ang title ng gospel is The Last Judgment. So talagang mayroong judgment, no? Mayroong last judgment. Pero syempre, iba yung judgment ng Panginoon sa judgment natin na mga tao, no? Iba yung judicial system sa langit. Isa sa judicial system dito sa atin dito sa mundo habang nandito tayo. But this is not our eternal home, no? Yung eternal. And sabi ko nga, pinaghiwalay ni Lord, no, yung mga nakagawa ng mabuti nandoon sa kanan, yung nakagawa ng masama or hindi gumawa ng mabuti ay nandoon sa kaliwa. So talagang huhusgahan po tayo according sa ating mga gawa. Pero habang nandito tayo, ay talagang binibigyan tayo ng pagkakataon na maging mabuti. Because I believe also that the gospel is about repentance. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya nga kaya nga may gospel, yun yung mensahe ng Panginoon, paano siya mag-stick sa atin, paano tayo mapunta sa kanyang kaharian, no? Pag makasama niya talaga for eternal life. Simple lang ang kailangan gawin, no? Para sa salvation natin. Sinabi ng Panginoon doon. Ano po yung natatandaan nyo? Pakainin ang nagugutom. Bisitahin yung mga may sakit o yung may nasa priso. Damitan yung mga walang damit, no? I-welcome yung mga stranger. Ang dali lang pala ng salvation para ganun lang kasimple pala, no? Pero nagagawa ba natin talaga? Minsan nahihirapan din tayo. So yun lang yung sabi ni Jesus, simple lang para makasama mo siya pala, para makasama natin siya. Pero minsan, hindi natin alam, hindi tayo aware, di ba? Yung question doon sa gospel, when was it, Lord?
Pareho yung righteous at saka yung hindi righteous, pareho silang nagtanong, kailan namin yun ginawa sa'yo, Lord? Yung isa naman, kailan namin yun hindi ginawa, Lord? So, importante po yung awareness pala natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Kailan merong tao na nagugutom na pinakain natin? 'Di ba? So, yung mga righteous, no, hindi nila alam, pero ginagawa nila. Because, focus lang sila sa paggawa ng mabuti, pero hindi sila focus kung ano yung merit nun sa Panginoon. Talagang gumagawa lang sila from the heart. So sa atin din, sa mga decisions natin sa buhay, every event in our lives, every moment of our life is an opportunity to do good. At yung awareness din kung kailan tayo hindi nakakagawa ng maganda. Yung pagbibigay ng attention, halimbawa, no, kanina sa sharing namin, sa Lectio Divina, naalala ko kasi one time, kasi sa Regina Ricad noon, Tuesday pa yung aming rest day. Siyempre pag Tuesday, yun naman talaga yung pahinga ng mga sisters na talagang we are on our own. So, during that time, ako, pag Tuesday, talagang doon ako naglalaba, naglilinis ng kwarto, at saka talagang yung time mo yun for yourself. So maya-maya, nagkataon naman bukas pa yung radyo ko or tumatawag si guard. Kasi merong naghahanap daw sa akin. Member din natin, no? Member. And she traveled from north, malayong lugar, para pumunta doon sa Regina Rica. So, pinakausap sa akin ni guard. Sabi niya, sister, may mga kasama ko, gusto kitang makita, gusto kong ipakilala. Gusto kitang ipakilala dito sa mga kasama ko. During that time, sabi ko naman, naka-condition yung mind ko na yung mga maglaba, maglinis, ganyan-ganyan. So, hindi ko siya pinuntahan, hindi ako lumabas. Sinabi ko lang sa guard na, kasi it's Tuesday naman, so naintindihan niya na it's rest day. Sinabi ko sa guard na samahan siya, umikot sila doon, nag-pray siya. Pero nung nakaalis na sila, nakaramdam ako ng guilt. Sabi ko, ba't ba hindi ko siya pinunta? Pwede naman akong magbihis, pwede naman akong parang bigyan ko ng attention kasi nag-travel pa talaga siya from Pangasinan, I think Pangasinan. Tapos pumunta doon at hinahanap ako. Matagal na rin kasi siyang after retirement nandoon na siya. So, yung guilt na hindi ko siya napuntahan. During that time, she was my Jesus, no? Na siguro matagal nang hindi kasi hindi na nakakapunta dito or doon. She was my Jesus na hindi ko nabigyan ng attention. Gusto niya lang naman ako makita. Pero hindi ako kailangan magbihis at puntahan siya. So, yung awareness, no? Ano yung mga hindi natin nagagawa? Then as for nagsorry naman ako na, although naintindihan niya na it was our rest day, alam naman niyang rest day yun, sabi, sorry na, ganyan-ganyan kasi. Pero yung guilt pa din na hindi ko siya nabigyan ng attention. So, Jesus is also inviting us to do good, no? Every moment of our lives. Sino yung mga hungry among us? Sino yung mga naked? Sino yung mga strangers among us? Ngayon, December na naman, di ba? May gift giving tayo. Ang dali lang magbigay ng pagkain sa mga poor. Magbigay tayo ng mga regalo. We have K-friends, di ba? Binibigyan natin ng kung ano-anong Christmas gift natin sa kanila. Pero, ano yung giving na from the heart talaga at doon sa mas talagang nangangailangan, no? For example, sa mga families natin, sino yung hungry for attention? Hungry for love? Or yung kailangan ng makikinig, no? Sometimes din, minsan kasi sa messenger, merong nagbe-message din, sister, pwede ba magpa-counseling? Minsan, no, sa sobrang kabisihan, hindi rin mabibigyan agad ng attention. Sister, pwede ba akong tumawag? Kasi gusto nang makakausap. So, yun yung mga moments na lumalapit na si Jesus sa atin, no? Yun yung moments na ng salvation natin. Yung magbibigay ng attention, ng panahon sa mga tao. Sabi ko nga sa Regina Rica, no, na-experience din niya ng mga volunteers
wala dito si Tita Flo, no? Kasi kahit si Tita Flo, ang daming lumalapit sa kanya doon. Magiging counselor na din si Tita Flo doon. So yung, pag may lumapit na ganon, si Jesus yun no? Kailangan nila ng makikinig sa kanila. Kailangan nila ng hihingi, hindi naman mag-a-advise magli-listen lang talaga, magbibigay lang ng attention. So na-experience siya ng mga diba na talagang volunteer doon. Kasi sabi ko nga, doon sa Regina Rica po, every moment is an encounter with Jesus. Lumakad ka lang, may makasabay kang pilgrim. Nakala mo, mamaya-maya, masaya siya, no? Nagkikwento, ganyan-ganyan. Mamaya, nagkikwento na ng buhay niya. Umiiyak na. So that is our Jesus. So every moment of our lives, no? Among our, in our families, in our communities, sa ating mga opisina, sino yung hungry? Sino yung naked, no? Ngayong mga panahon, ang dami-dami ng naked, hindi naman sa walang damit, pero strip of dignity, no? Ng mga tao. So pag nakita natin sila, si Jesus yun, paano natin sila natulungan? Kasi, yun lang naman, doon lang naman tayo i-judge ng ating Panginoon. Ano yung mga nagawa natin at hindi natin nagawa na dapat ay gawin natin. And in our lives, no, 26 years na itong contemplative, no, itong association. Contemplative prayer, I believe na lahat kayo naman naniniwala na experience nyo yan. Contemplative prayer is a big help para sa atin talaga to have that awareness. Awareness kung nandyan si Jesus sa harap natin, no? Si Sister Matt, ang tawag niya sa mga K-Friends ay Jesus, no? Kasi pag kumatok dyan sa gate, may Jesus. Literally, ang hinihingi nila ay pagkain kasi nagugutom talaga sila, physical. Pero, may mga pumupunta rin dito na kailangan din nila na makikinig. Nagpapa-counseling din. Marami ngayon sa panahon ngayon. So yung Jesus, kaya nga we bow to each other because every one of us is Jesus. Is our Jesus. Kasi all of us, maaring tayo yung hungry, tayo din yung naked, tayo din yung stranger. Minsan kahit magkakasama tayo, may mga stranger pa rin, kapag hindi perfect yung communion. So kung may communion, mawawala yung mawawala yung hindi na maging strange sa bawat isa, no? And I can also see that sa diba, no? Lumalalim yung mga samahan, no? Or sa I remember yung Regina Rosary Rosary group nila Tita Banji na talagang everyday they pray. Very important yun. And also yung relationship, the gospel is also reminding us about our relationship with our God na makikita sa relationship natin sa mga tao na kasama natin. Jesus is everywhere. We always encounter Jesus. And contemplative prayer is helping us na maging aware. Magkaroon tayo ng awareness kailan nandyan si Jesus sa atin. Kailan si Jesus nandyan sa harap natin, no? And also, contemplative prayer is also teaching us to be gentle, no? Yung second part ng gospel is about gentleness. Jesus as a gentle king. So, yung gentleness na din na yan ay magsisimula po sa ating mga sarili. Are we gentle to ourselves? Baka tayo din yung hungry, are we gentle to ourselves? Baka tayo din yung naked. So sa ating sarili muna, para makita rin natin yung weaknesses ng ibang tao at yung needs ng ibang tao. So I believe yun yung message ng gospel sa atin. Merong judgment, final judgment ni Lord, at we will be saved according to our deeds. Ano yung mga ginawa natin? At the end of the day, sa final judgment, yun lang naman ang
itatanong sa atin ni Lord. Yun lang naman ang sasabihin natin sa atin ni Lord. Yun lang yung parang criteria kung paano tayo masisave. At every day we are given the opportunity to save, to be saved, no? Every day. Sa bawat tao na na-encounter natin, sa ating pamilya, sa ating mga opisina, dito sa ating Roca community, di ba? Very alive, no, yung pagtutulungan nakikita naman po natin, di ba? Among us, no, sa mga Roca, na yung relationship ay malalim, yung mga relationship, di ba? Kilala nyo na nga kahit mga miyembro ng pamilya ng bawat isa. Minsan hindi nagtatapos yung banding dito sa contemplative seat, dumidiretso pa kayo sa mga restaurant. Doon talaga kasi. And during those times naman na doon kayo nakikwento nyo. I'm sure nakikwento nyo yung mga personal na pinagdadaanan ng bawat isa. At kaya naman, kapag meron tayo mga seminars, di ba, no, na karamihan ng members, tayo din, mga Roca, or kahit may ibang mga members na, or uma-attend, we are very open to share yung ating mga pinagdadaanan because we are confident na may nakikinig sa atin without judgment, no? At natutulungan tayo. So yun yung magandang isang nakikita ko sa Roca, no? I am talagang very happy. Siguro nung ako'y pumasok sa congregation, I was really amazed na ang dami-dami ng member na lay. At saka nakita ko din sa kanila talaga kung paano gumalaw yung Holy Spirit, si God, sa congregation and also to the members. And somehow, yung nakita ko, ay nakatulong din to strengthen my vocation, no? Nakita ko dito sa congregation and sa association. So, ngayon you are 26 and lahat naka-uniform. Parang ito yung image na makita mo na lahat ng napunta sa right side ay nakaputi. Di ba? No? Lahat ng napunta sa right side, parang ganun siguro kaliwanag, no, sa final judgment, no, na nakasuot na talaga ng mga nadadamitan ng syempre, yung damit ng Panginoon, na hindi lang naman yung literal na pananamit, yung parang sa transfiguration, nagliliwanag ka kasi nandun yung liwanag ng Panginoon, di ba? So, puputi na din ako doon. So, yun po, and I believe yun yung message ng gospel sa atin, especially na we're celebrating na this Sunday yung Christ the King. So, syempre, pag nandyan si Lord, kaya nga masaya yung pakiramdam natin kasi nagliliwanag talaga. At masaya tayo dahil nandyan na ang Panginoon. Pero meron tayong gagawin para makasama natin siya, to be kind to each other, to do good things to each other. And kung tayo ay nag-fail, we are aware to ask for forgiveness and to ask for forgiveness. And magkaroon ng repentance na kung nag-fail tayo, kasi si Lord ay madali rin namang magpatawad. Nagpapatawad ang ating Panginoon, di ba? So, ang nature niya ay love and forgiveness. So, pag tinanong tayo ni Lord, or nagsabi si Lord, ako'y nagugutom, pinakain niyo ako, ako'y nauuhaw, pinainom niyo ako ay nagkasakit, pinuntahan niyo ako, may awareness tayo. Or kung hindi man tayo aware na nagawa natin yun, at least alam ni Lord, nire-record niya yung mabubuti, hindi niya nire-record yung masasama. Yung mga masasama, yung mga bad na hindi natin nagawa, tayo na lang nakakaalam din nun, kung tayo din ay aware. And so, amen. Kasi na-conscientya daw si Sister Irene. I'd like to say thank you to Sister Irene. Let's give her isang bagsak for giving us a good sharing today. At na-simplify po niya